Natitiyak mo na ba ang destinasyon ng iyong kaluluwa? Welcome to the Gospel of Grace TV, the Soul Securing Ministry. Maring hindi mo gaanong iniisip ang katanungang ito. Gayunpaman, ang kamatayan ay darating kahit sa mga oras na hindi natin inaasahan. Sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay mamamatay at haharap sa dakilang paghuhukom. Ayon sa banal na kasulatan, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at kasunod nito ay ang paghuhukom. Dalawa lamang ang destinasyong mapupuntahan ng tao. Maaring ito'y sa piling ng Diyos o kaya'y sa lawang apoy ng kaparusahan. Natitiyak mo na ba ang maging destinasyon ng iyong kaluluwa? Nais kong malaman mo na tayo nilalang ng Diyos sa espesyal na paraan at para rin naman sa espesyal na kadahilanan. Ayon sa banal na kasulatan, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan para sa layuning siya ay katakutan ng banal na pagkatakot at sundin ang kanyang mga utos. Ang tao ay hindi sana para sa impyerno kundi para sa paglilingkod. Subalit dahil sa katusuhan ng Diablo, ay tinukso niya ang maunang tao na sina Eva at Adan upang suwayin ang utos ng Diyos at mangagkasala. Dahil sa pagsuway na ito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya't ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang matuwid, wala, kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kamatayan ng tao. Ayon sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan din ang dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ibig kong malaman mo na sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, sa unang Korinto 6:9-10, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padadaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung iyong napapansin sa unang talata ay kanyang sinabi, hindi ba ganinyo nalalaman na ang hindi matuwid ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Kung gayon, walang sinuman sa atin ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, pagkat ayon nga sa banal na kasulatan sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya tama ang sinabi ng banal na kasulatan sa Titus 3:5. Hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginagawa natin, kundi ayon sa kanyang habag, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Efeso 2:8-9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, baka ang sinuman ay magmayabang. Kaibigan, tayo ay makasalanan at karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan. Subalit may kaloob o regalo ang Diyos sa atin. Ito ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ayon sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Hesukristo na ating Panginoon. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Hesukristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, ngunit sa ika-3 araw ay muling nabuhay. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at manampalataya ka na tanging ang ginawa ni Kristo sa krus ang makapagbabayad ng iyong mga kasalanan. Manampalataya ka, manalig sa Kanya at sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kung sasampalataya ka sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, matatanggap mo ang biyaya ng kaligtasan.
Dahil dito, matitiyak mo ang destinasyon na iyong pupuntahan. God bless.